Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Pumupunta po tayo sa simbahan. We go to church dahil naging mabuti ang Diyos sa buhay natin. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na hindi maganda o hindi mabuti yung nangyayari. But we go to church every Sunday na mananalangin tayo at nagpapasalamat tayo dahil karapat-dapat siyang papurihan. Amen? And minsan, ang ating Diyos ay nagpapakilala gamit po yung experiences ng ibang tao. Kaya it's importante po na meron tayong mga kaibigan, ka-small group dito po sa ating simbahan dahil sa pamamagitan din nila, nagpapakilala po ang Diyos kung sino siya sa ating buhay. Minsan naman, nagpapakilala ang ating Diyos gamit yung answered prayer ng ibang tao. Maybe pinagpe-pray mo ngayon, prayer item mo ngayon, pero nangyayari sa iba, mas tumitibay yung pananampalataya mo. Ibig sabihin, buhay ang Diyos. Basahin po natin yung aklat po ng Lucas, chapter 15, verse 11 hanggang 19. Luke chapter 15, verse 11 hanggang 19. Lost and found. Sabi po dito sa verse 11, to illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had two sons. Verse 12, the younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. Ito po yung kwento ng alibugang anak. Marahil napanood nyo na po ito sa TV, napakinggan ng maraming beses. Sabi ng bunso dun sa kanyang tatay, kukunin ko na yung mana ko. So his father agreed to divide his wealth before his sons. Sabi sa verse 13, pagkakuha niya ng mana niya, hindi pa siya umalis agad ng bahay. A few days later, this younger son na nanghingi ng mana dun sa kanyang tatay, packed all his belongings and moved to a distant land. And there, he wasted all his money in wild living. Nung nakuha niya yung mana niya, nagpakalayo-layo siya, winaldas niya yung pera sa mga hindi makabuluhang bagay. Sabi sa verse 14, about the time his money ran out. Nung mauubos na yung pera niya, nasabay na merong great famine. May matinding taggutom dun sa lugar na pinuntahan nila. A great famine swept over the land and he began to starve. Naubos yung mana niya, naubos yung pera niya, at nagsimula siyang maghirap at magutom. Verse 15, sabi dito, he persuaded a local farmer to hire him. Nakiusap siya doon sa isang magsasaka, na sabi ng Biblia, meron itong magsasaka na to, ang trabaho ay nag-aalaga ng mga babuyan. And the man sent him into his fields to feed the pigs. Verse 16, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. Sa sobrang gutom niya, at sa sobrang walang-wala siyang pera, and starving siya, naubos yung pera niya, naghirap siya, mismong yung pagkain ng baboy, gusto niya na rin kainin dahil sa gutom. But no one gave him anything. No one gave him anything. Sabi sa verse 17, when he finally came to his senses, nung matauhan siya, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare. Doon sa tahanan namin, kahit lingkod lang, kahit katulong lang sa bahay, merong sapat na pagkain. And here, I am dying of hunger. Pero dito, mamamatay na ako sa gutom. Kaya sabi sa verse 18, I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you. Uuwi ako sa aming ama kasi doon merong pagkain eh. Sabi sa verse 19, and I am no longer worthy being called of your son. Please take me on as a hired servant. Please take me on as a hired servant. Lost and found. Yan po yung mababasa natin sa Luke chapter 15. Pero ang Luke 15, if you're a Bible reader, yan po ay composed of 3 parables. Actually, yung context po ng Lucas chapter 15 ay nagsimula po sa Luke 14. It's all about lost. L-O-S-T. Lost priority, lost opportunity, lost sheep,
lost coin, tapos yung binasa po natin kanina, lost son. It points to one thing. Ano po yon? The amazing grace of God. The extent of His mercy. Grateful po ba tayo na mabuti ang Diyos sa ating buhay? Amen. Madalas, kinakanta po natin na ang Diyos ay mabuti. Your grace is enough. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Kinakanta natin, pinipreach yung grace, yung undeserved grace. Meron pa tayo naging preaching, ang title, Amazing Grace. Pero marami po sa atin, hindi nararanasan yung fullness ng God's grace. Pag sinabi po natin grace, sa Greek, ibig sabihin po niyan, charish. Ibig sabihin po niyan ay undeserved. Hindi mo deserve pero binigay po sa'yo. Well, in fact, sabi po sa Biblia po, ang grace was mentioned 159 times. Approximately 159 times. Pero si Jesus, never niyang na-mention yung word na grace. Never na-mention ni Jesus yung word na grace. 159 times na-mention sa Bible, pero hindi niya na-mention man yung grace, pero in-explain niya kung ano yung grace. Sabi sa John 1:17, si Jesus, the Son of God, is full of grace and truth. Maybe marami sa atin nag-explain ano ba yung grace. Maybe yung iba sa atin nag-explain ano ba yung pag-ibig ng Diyos. Pero hindi mo fully na-experience. And si Jesus, hindi man niya binanggit yung word na grace, but He personified grace. Because si Jesus ay full of grace and full of truth. Amen? Now, to get the context of verse 11, we have to go back to verse 1. Alam niyo po ang Biblia, kapag isang verse lang po kukunin niyo dyan, out of context po kayo. Kailangan niyong basahin yung nauna, saka yung sumunod para makuha niyo yung totoong sinasabi. Amen? Now, verse 11, para makuha natin yan, punta po tayo sa verse 1. Kasi bago magkaroon ng 11, 10 muna, December, verse 1. Now, flash natin, Lucas chapter 15, verse 1. Luke 15, verse 1. Tax collectors and other notorious, grabe yung description ng Bible, notorious sinners often came to listen to Jesus as He teach. Kasi sa verse 14, marami pong sinabi si Jesus na teachings na instead yung mga tao ay lumayo kay Jesus dahil ang bigat po ng mga teachings na binitawan ni Jesus. Naka-attract yun ng mga sinners at mga tax collectors. Nung time po nila, yung mga tax collectors po ay hindi po kaibigan ng mamamayan. Kaaway po ng mga Hudyo yan kasi pumapayag sila dun sa utos ng mga Romano na taasan yung singil na buwis dun sa mga kapwa nila Hudyo. Kaya kung tax collector ka at Hudyo ako, Hudyo ka na tax collector, galit ako sa iyo kasi nagpapaalipin ka sa mga taga-Romano. Okay? Now, sabi dun sa verse 1, tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Sabi sa verse 2, nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, yung mga experts sa law of Moses. Nagbubulong-bulungan sila. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Sabi sa verse 3, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Okay? In other words, yung verse 11 na binasa po natin kanina ay part ng whole parables, 3 parables, na pinakita ni Jesus as a response doon sa mga religious leaders kasi si Jesus, merong something kay Jesus na sobrang nakaka-attract na kahit makasalanan, lumalapit kay Jesus. Di ba minsan, merong stigma sa simbahan na ayokong magpunta sa simbahan, baka masunog ako. Di ba minsan may ini-invite kayo, ganyan, ayoko dyan, parang pangbanal lang yan. Di ba minsan, ang hirap maka-invite ng mga tao dahil akala nila yung simbahan ay sa mga perpektong tao lang. Pero ang simbahan ay hindi para sa mga perpekto. Ang simbahan ay para sa ating mga makasalanan na kailangan ng tagapagligtas. Amen? Ngayon, tingnan niyo po mga kapatid, yung mga makasalanan nakikinig. Yung mga makasalanan nakikinig, yung mga religious leaders nagko-complain. Sabi nila, di ba tinuturo niya yung mga tungkol sa Biblia? Dapat hiwalay siya sa mga makasalanan. Kailangan godly living, holy living yan. Kailangan set apart yan. Bakit siya nakikisama sa mga makasalanan? Now, si Jesus, hindi siya sumagot directly dun sa mga Pariseo. Ang ginawa niya, parables. Gumamit siya ng talinhaga, gumamit siya ng kwento to explain bakit siya nakikisalo
sa mga makasalanan. Nanyan pa po ba kayo mga kapatid? Ang mga tao, nagkakategorize ng mga tao. Well, in fact, yung mga tao, merong paborito. Pero ang Diyos, welcome lahat sa presensya ng Diyos. Amen? Now, yung Luke chapter, next slide na. Luke chapter 15, verse 4 to 7, it's all about the parable of the lost sheep. Alam niyo po yung parable, yung talinhaga tungkol sa nawawalang tupa. Simple lang sinasabi ng parable of the lost sheep. Meron daw isang pastol, meron siyang isang daang tupa, at yung mabuting tupa, ang ginawa niya, nawala yung isang tupa, sabi ng Biblia, hindi niya kaya hanapin yung isa, iiwan yung 99, yung 99, para lang hanapin yung nag-iisa. Ganun din. Di ba? Yung pag-ibig ng ating Panginoon, di ba? Ibig sabihin, sabi dito, sabi po sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon na higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi na nangangailangang magsisi. In other words, yung pong Luke chapter 15 verse 4 to 7, parable of the lost sheep, 100 sheep, 1 lost sheep, hinanap yung isa, iniwan yung 99. Ganun yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Minsan iniisip natin, Lord, meron pa ba akong parte sa kaharian mo? Meron pa ba akong role sa kaharian mo? Tanggap pa ba ako sa iyong tahanan? Tanggap ka. Sa iyong katabi, tanggap ka ng Diyos. Tanggap ka ng ating Panginoon. Sabi ng Scripture, handa yung mabuting pastol na iwan yung 99 na hindi kailangan magsisi para sa iyo na nangangailangan magsisi. Para sa iyo na nangangailangan ng Jesus. Para sa iyo na nangangailangan ng kaligtasan. Now, hindi huminto doon si Jesus. Next slide na. Ayan. Meron po akong picture na pinakita dyan, yung lost sheep. He left the 99 to find me. Ikaw yon, yung hinanap ng ating Panginoon. Yung 99, yung mga matutuwid na mga religious leaders na sinasabi nila, hindi nyo kailangan tong sinasabi ko kasi kabisado nyo yung Torah eh. Kabisado nyo yung Law of Moses. Kabisado nyo yung kwento about sa Messiah. Nandito ako para hanapin at iligtas ang naligaw. Now, hindi huminto dyan si Jesus. Next slide na. Sabi sa Luke chapter 15 verse 8 to 10, kanina parable of the lost sheep, 100 sheep. Ito parable of the lost coin. Parable of the lost coin kasi po ito po'y tumutukoy sa isang babae na meron daw po siyang 10 coin. Hindi niliwanag ng Biblia kung coin ba na pambili or coin na yung sinasabit po nila as a necklace. Kasi po nung araw, in their time in Jewish culture, yung pong mga babae na married na, meron po silang necklace na sinusuot, binubuo po yun ng mga coin. Pero regardless kung ano yung gamit ng coin, sabi ng Jesus, merong isang babae na may 10 coins, ngayon nung nawala yung isa, ang ginawa niya, pinailaw niya yung tahanan, sinweep niya yung kanilang bahay, tinignan niya yung kama, lahat na lalagyan, hanggang sa makita niya yung isang coin. At nung nakita niya, ipinamalita niya sa kanyang mga kaibigan at sa sobrang tuwa, nag-celebrate po sila. Kaya sabi doon sa verse 10, sinasabi ko sa inyo, ganun din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi sa kasalanan. Merong pinupoint si Jesus. He is trying to establish a point here. Papunta si Jesus doon sa exciting part. Nakita niyo po yung progression? 100 sheep, 10 lost coin, 1 lost son. Nakita niyo po? 100, 10, 1. Kasi mga kapatid, hindi ka lang po one of the many faces. Ibig sabihin, napapansin ka ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos kung sino ka. God loves you personally. Alam ng Diyos yung issue mo. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. And mga kapatid, nanay at tatay, lost people matter to the Lord. Yung mga taong malayo sa Diyos, kagaya mo, nagmamatter din sa ating Panginoon. And si Jesus is a master storyteller. Para makarelate yung mga tao sa sinasabi niya, nagsasabi siya ng mga parables. Gumagamit siya ng mga parables about money, about agriculture, and in this manner, about dun sa mag-ama. About sa mag-ama. Prodigal, sa Tagalog po, para mas maintindihan na natin, ibig sabihin niyan, labis-labis. Labis-labis. Pero kung yung prodigal son, labis-labis yung kasamaan, si Lord, labis-labis yung pagmamahal. Sabi sa Luke 15:11, meron daw pong isang ama na meron pong 2 anak. Yung isa,
religious, yung isa rebelde, yung isa obedient, yung isa happy-go-lucky. Paki-flash mo uli yung verse 11. Okay? Sabi doon sa Luke 15:11, sinabi pa ni Jesus, kadugtong nung dalawang parable, 100 sheep, 10 coins. Sabi sa verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Verse 12, sinabi sa kanya nung bunso, nung prodigal son, Ama, ibigay ninyo po sa akin ang mamanahin ko, at hinatingan ng ama yung kanyang ari-arian. Now, alam niyo po, yung pagkuha ng mana, habang buhay pa yung magbibigay ng mana, hindi lang siya basta disrespectful. Yun po ay nonsense. Bakit po? Ang mana, yung lupa ho, mas tumataas yung value habang tumatagal. Tama ho ba? Ibig sabihin yung mana, habang mas tumatagal, mas lalong nagmamahal, mas tumataas yung value. Nung kinuha niya yung mana niya, hindi lang siya basta disrespectful. Hindi niya lang dinisrespect yung tatay niya, kundi yun po ay nonsense. Bakit? Yung inheritance, habang tumatagal, mas tumataas yung value. In other words, itong lost son, ito pong bunso, hindi makapaghintay. Tanungin mo nga po yung katabi mo, ikaw ba yon? Hindi makapaghintay. And according to the Jewish inheritance law, ito po Jewish inheritance law, by history, sa kanila po, pabor na mas mataas yung makukuha ng mana ng panganay. Almost 66% yung makukuha na share sa estate ng panganay. 33% lang yung makukuha ng bunso. 33% lang yung mas makukuha po ng mas bata. In other words, binibigyan tayo ng story na itong prodigal son, hindi siya after sa pera. Hindi siya after sa mana. After siya sa control. After siya sa freedom. Gusto niyang makalaya dun sa poder ng kanyang tatay. Kasi nga yung mana, habang tumatagal, mas tumataas yung value. Kinuha niya ng maaga, mababa pa rin ang value. In other words, hindi siya after sa pera. Hindi siya after dun sa makukuha niya. After siya sa control. After siya sa freedom. Mayaman na yung lost son. Mayaman yung prodigal son. Yung pagkuha niya ng kanyang inheritance, hindi niya mas ikinayaman. Parang ganito. Yung tatay o siya, ang ipapamana sa kanya, water district. Prime water. Yun na po ba ngayon sa Kabanatuan? Pero nagsettle siya for less. Nagsettle siya sa isang timbang tubig. Nakuha niyo po yung comparison? In other words, nagsettle siya for temporary happiness na magre-result ng lasting effects sa kanyang buhay. And sometimes ganyan sa ating buhay. May mga pagkakataon na nagsisettle tayo for less. Iniwan niya yung water district para sa isang timbang tubig. Kapag nasa tatay ka, kapag nasa father ka, ali yung source of wealth. Don't settle for less. Minsan, may mga pagkakataon sa ating buhay na significant lang si Lord dahil sa heaven or hell. Lord, kaya lang naman ako nagsisimba kasi takot ako maparusahan. Gusto ko tang makasama sa langit. And we are missing the point. Kasi hindi lang concern si Lord sa destination mo sa heaven. Concern din si Lord sa journey mo habang nandito ka pa sa lupa. Amen? Nung tinanggap niyo po ba si Jesus, pagdilat niyo po ba, streets of gold na po ba? Langit na po ba? Hindi pa. Nasa lupa ka pa, katabi mo pa rin yung katabi mo sa ayaw mo at sa gusto. In other words, hindi lang concern si Lord sa destination. Concern siya sa journey. Sabihin nga po natin, journey. Verse 12, sabi doon, give me, sabi doon sa verse 12, the younger son told his father, I want my share of your estate. Give me the share of my estate. Give me my inheritance. Ibigay mo sa akin yung aking parte. Brothers and sisters, may mali sa relasyon nyo sa parents. May mali sa relasyon nyo sa asawa. May mali sa relasyon natin kay Lord. Sa relasyon nyo sa kaibigan, kapag nakafocus ka palagi sa makukuha mo sa iba, rather than sa pwede mong ibigay din sa kanila. There's something wrong sa relationship kung nakafocus ka sa kung ano lang yung makukuha mo. Kesa dun sa ibibigay natin. Because sometimes ganyan po tayo. We want the blessing, we want the inheritance, pero ayaw natin ng presence ng ating Father. Ayaw natin ng presence ng ating Diyos. In other words, gusto mo ng blessing, ayaw mo yung blesser. Gusto mo ng gift,
ayaw mo yung giver. Gusto mo ng healing, hindi mo kilala yung healer. Gusto mo ng provision, ayaw mong lumapit sa provider. Mga kapatid, kung gusto natin ng blessing, lumapit tayo sa blesser. Kung gusto natin ng gift, lumapit tayo sa giver. Kung gusto natin ng healing, lumapit tayo sa ultimate healer. At kung nagnanais tayo ng provision, lumapit tayo sa ultimate provider. Amen? Rather than dun sa gift, rather than dun sa makukuha mo, ang puntahan mo yung source. Now, sabi ng Biblia, pumunta siya sa malayong lupain. A distant country, sabi ng ibang references. Naalala ko dito si Jonah. Naalala niyo po si Jonah. Sa book of Jonah, yung kinain po ng whale. Nag-stay siya doon for 3 days daw. And grabe yung miracle kasi instead na pumunta siya inutusan siya ng Lord na pumunta doon sa Tarshish para magbigay ng Nineveh, para magbigay ng warning. Nagpakalayo-layo siya. No? Lumayo siya para hindi siya makilala. Ganon din yung itong prodigal son. Nagpunta siya ng distant country para hindi siya makilala. Pero mga kapatid, kahit na lumayo ka sa Diyos, kahit hindi ka nakilala ng iba, at kahit hindi mo na rin kilala yung sarili mo, hindi mo na kilala yung sarili mo, hindi nagbago yung identity mo sa Diyos. Anak ka pa rin ng Diyos. Hindi geographical distance lang yung nangyari. Nagpakalayo-layo siya, nagpunta siya sa distant country, a distant land. Hindi lang basta geographical distance. I call it relational distance. Relational distance. Gusto niyang makatakas sa poder ng tatay niya. Pero hindi porke nakatakas, malaya. At hindi porke malayo, malaya. Lahat ng malayo sa presensya ng Diyos, magulo yung buhay. Lahat ng malayo sa presensya ng Diyos, magulo yung buhay. Walang covering, walang accountability. Babagsak ang Kristiyano, babagsak po tayo kapag walang accountability. Kaya I encourage each and everyone, be a member of a small group. Have somebody, have someone else, or maybe a group of people that will cover for you, that will pray for you, that will fight for you na magpapaalala sa inyo. Kasi mahirap mag-grow mag-isa. Babagsak kapag walang accountability. You need to cover. Yung kailangan nating i-cover ang isa't isa. Yung older brother, sabi ng scripture, hindi po siya umalis. Pero hindi porke kasama sa isang bahay, close kayo. Minsan magkakasama sa bahay pero hindi nag-uusap. Kasi hindi porke magkasama sa isang tahanan, close. Pwedeng magkasama pero may distansya. Hindi ibig sabihin, laging nag-uusap. Yung lost son, mayaman, educated. Pero wala nang nagawa yung kanyang yaman, yung kanyang edukasyon, kasi nasa foreign, distant country siya. Sabi dun sa verse 16, sa tindi ng kanyang gutom, tignan niyo po yung inyong katabi. Mukha na po bang nagugutom? Sa tindi ng kanyang gutom, hallelujah, mamaya pa huwag po na kayong uuwi. Because yung mga kapatid natin at tayo pong lahat ay naganda ng pagkain para po sa ating mga tatay. We celebrate them. Palakpakan po natin ng Diyos. Ayan, meron po sa likod. Kaya, you don't need na magmadali po mamaya. After small group, kakain po tayo dito sa simbahan. Pero sabi ng Biblia, kung gutom ka, eto rin prodigal sang gutom na rin. Sa tindi ng kanyang gutom, sabi sa verse 16, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, no one is able to help this prodigal son. Sabi doon, halos, hindi kinain na, pero halos kainin na niya yung pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Now, we have to understand the context and culture. Si Jesus nagsasalita sa Jewish people, and yung mga Hudyo, in their time, nung panahon ho nila, very strict sila na hindi dapat sila humawak ni kumain man ng baboy. Because para sa kanila yung baboy ay marumi. In their time po ha. Now si Jesus, binigyan niya ng new meaning yan. Kasi sabi nung nagtatanong, Lord, ano ba yung dapat kong kainin at hindi dapat kainin? Sabi ni Jesus, hindi yung pumapasok yung nagpaparumi sa tao. Kasi yung kinakain mo, maya-maya, i-jingle mo rin naman at idudumi mo rin naman. Ang nagpaparumi ay yung lumalabas sa tao. Grabe teachings ni Jesus, no? Now, but in their time, given this parable, Jewish culture, hindi sila, kumbaga, lowest of lows. Nasa event siya ng kanyang buhay na nag-aalaga siya ng baboy.
marumi. Siguro habang nagkakwento si Jesus, yung mga religious leaders, tumatango, ganyan talaga yung mangyayari pag makasalanan. Mag-aalaga na lang ng baboy. Diba? Talagang, sabi niya, iniisip ng mga religious leaders, yan, sige, dikdikin mo yung mga makasalanan. Kayo makakasalanan kayo, ha? No? Sabi mo yung, kalibitin nyo nga pa yun yung katabi. Papunta na sa yung preaching. Gross, nakakadiri kapag malayo sa Panginoon. At yung sitwasyon ng lost son, ang resulta ng paglayo sa Diyos at kasalanan, ang resulta ng paglayo kay Lord at kasalanan, nakakadiri. Mga kapatid, there are some things that will fill you, but only God can fulfill you. May mga events sa buhay mo, may mga tao o meron kang mga ginagawa or activities that can fill you. Manood ka ng movie, it can fill you. Maglakad ka o mag-jogging ka, it can fill you. Mag-party ka, it can fill you. But only God can fulfill you. Walang ibang makakasatisfy sa'yo maliban kay Jesus. Amen? Minsan nakakalimutan natin ng Diyos dahil sa blessing. May side effect ang blessing. Ano po yun? Amnesia. Nakakalimutan mo yung ginagawa ng Diyos kapag pinagpapala ka ng Diyos. Dati iniiyak mo, Lord, nung pinagpapala ka ng Panginoon, Lord, talagang magbo-volunteer ako sa Gia Kabanatuan kapag nagkaroon ako ng trabaho. Nagkaroon ng trabaho. Nakakalimutan na i-promise kay Lord. Because may side effect yung blessing, amnesia. Na mas na-enjoy mo yung gift kesa dun sa giver. Does it make sense, mga kapatid? Kapag pinagpapala na, nakakalimot. Kalibitin mo yung iyong katabi, parang ikaw yun na. Nung naubos siya, tignan nyo sabi niya, ang dami niyang, description ng Bible is, meron siyang yaman, pero yung yaman niya, naubos, kasi kinuha niya ng maaga. Labas sa kalooban ng Ama. Nung naubos, naulala niya uli kung sino siya. It came to his senses, natauhan. Minsan, ang kailangan mo lang para magpatuloy talaga sa ating Panginoon at maging seryoso sa iyong pananampalataya, matauhan. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, matauhan ka sana. Matauhan. It came to his senses. Natauhan siya. Di ba? Teka lang. Dun sa bahay ng aking ama, kahit alipin, kahit driver, kahit bodyguard, kahit tagaluto at taga-serve ng pagkain, kumakain ng masarap. Ako, ang identity ko, anak ako. Babalik ako, hindi na bilang anak, babalik ako kahit alipin na lang kasi nagugutom na ako. And sometimes, naaalala mo ang Diyos kapag meron kang matinding pangangailangan sa Kanya. Saka mo lang naman naaalala mag-pray kapag meron kang matinding taggutom, matinding suliranin, suffering, pain. Doon mo naalala na, teka, pwede kong tumawag sa Diyos Pwede kong manalangin Kapag walang-wala ka na, doon ka matatauhan. And minsan nauubos tayo. Minsan nauubos tayo para maalala natin kung sino talaga tayo. Sino po dito yung kagaya ko na bumalik kay Lord nung panahon na walang-wala na siya? Alam niyo po yung mga down moments, nakaka-disciple. Yung mga low moments, nakaka-disciple. Nakaka-disciple yung mga down moments. Kasi sabi niya doon, tuloy lang ho natin yung basa. Verse 18, paki-flash yung verse 18. Babalik ako, babasahin ko po sa Tagalog, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo. Nagme-memorize siya ng script. Ama, nagkasala po ako sa inyo. At sabi pa doon, hindi na po karapat dapat na tawaging anak ninyo, make me your servant. Sabi ng ibang references. Just make me your servant. I am no longer worthy being called your son. So please take me or make me as your servant. Kanina, ang sabi ng prodigal son, give me. Ibigay mo sa akin yung mana ko. Ngayon, nang babalik na siya, ang sinabi niya, Lord, make me. Nagkaroon ng transition, Why? Because of the suffering. Yung mga problema sa buhay, it can transform you. Kung hindi mo susukuan yung pananampalataya mo sa Diyos. Kanina nakafocus siya sa makukuha niya. Give me. Ngayon sabi niya, babalik ako sa aking ama, but please, wag mo na akong ituring na anak. Just make me one of your servants. Make me. From give me to make me.
Dati ang focus natin, yung makukuha lang natin. Ngayon, nakafocus na tayo kung paano tayo magtitiwala sa ating Diyos. Kung paano natin ipagkakatiwala ang lahat sa ating Diyos. Bumalik siya sa kanyang Ama, hindi dahil sa pag-ibig. Tingnan mo ha, ang ganda po nito, kasi hindi naman siya bumalik sa kanyang Ama dahil mahal niya yung tatay niya. Bumalik siya dahil nagugutom siya. Yun lang naman yung point eh. And sometimes, kapag bumabalik ka ng simbahan at bumabalik ka kay Lord, meron kang ibang motibo. Pero ang importante, bumalik ka sa Diyos. Minsan magsisimula na, sige, pagbibigyan ko tong nanay at tatay ko kasi sabi nila magsimba ako, babalik na ako sa simbahan. Pagbigyan ko ng isang beses. Di ba minsan meron kang motibo na napilitan? Pero regardless of the motive, pagdating mo ng simbahan, God will meet you here and will touch you at ipaparamdam sa iyo ng Panginoon yung matinding pag-ibig niya sa buhay mo. Amen? Now, pinagkatiwala niya. Nagtiwala siya ulit na pwede siya makabalik. Di ba? Bumalik siya sa Father, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa food. Parang sinasabi niya, di baling maging alipin ako basta makakain. Parang na-demote. Few verses earlier, anak siya, from sonship, naging servant. Minsan, yung ating nakaraan, because of your past, nalilimitahan yung kaya mong gawin ngayon. Paki-flash nga dyan yung God can redeem any story. You did some things you're not proud of. May mga ginawa ka noon, or maybe nagagawa up until now na hindi nakaka-proud at hindi ka proud doon. But you are still here by the grace of God. Dahil hinahawakan ka ng Diyos. Hindi porke nagkamali tayo, hindi porke nagkamali ka, o nagkamali tayo, nagkamali na ang Diyos sa'yo. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. God can redeem any story. He can redeem any story. Basahin natin yung verse 25. Sabi po dito sa Tagalog, nasa bukid noon ang anak na panganay. Now, nung bumalik yung bunso, nabalitaan ng panganay, nung umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Bumaba po ako kanina, alam niyo po hanggang sa baba, yung ginagawa ho dito sa taas na kantahan sa kapalakpakan, naririnig ho sa baba. Naririnig ho. Kaya yung marinig niya yung tugtugan at sayawan, ibig sabihin, wala pa siya sa kanila, malakas. Ibig sabihin, meron talagang kasiyahan. Merong party na nangyayari. Nung narinig niya yon, sabi sa verse 26, tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sabi sa verse 27, sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Verse 28. Verse 28. The older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him. Tingnan nyo, yung kanyang kuya, kasi, teka lang, ba't kayo nagpa-party? Anong meron? Sabi nung alila, yung pong bunso nyo kapatid, bumalik na eh. And nagsi-celebrate po kami kasi bumalik siya ng buhay at walang sakit. Imbes na matuwa, nagalit yung panganay, at, sabi nun, the older brother was angry and wouldn't go in. Hindi siya makapasok. Yung panganay na dating nasa loob, ngayon nasa labas, at yung anak na nasa labas, na bunso, siya naman ngayon yung nasa loob, nagkapalit. Nagalit siya at his father came out. Yung ama, tignan niyo yung ama, pinuntahan niya pa rin yung panganay kahit nagagalit na. Picture ng pag-ibig ng Diyos. Sabi doon sa verse 28, pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapan. Verse 29, ngunit sumagot siya. Sabi niya, Father, pinaglungkuran kita ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliliit na kambing para magkasiyahan kami ng aking mga tropa o mga kaibigan. Sabi sa verse 30, subalit nang dumating ang anak niyong ito, nalumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. Ipinagpatay niyo pa niya siya ng pinatabang guya. Now, nagigets na to ng mga religious leader. In other words, sinasabi ni Jesus, kayo mga religious leader, alam nyo yung Biblia, pero hindi nyo ginagawa.
Para nagko-complain yung panganay, mga panganay, kasi dun sa parable of the lost son, merong tatlong present na karakter. Yung father, yung panganay, yung prodigal son. Sino kaya tayo doon? Siyempre, hindi tayo yung tatay. Kahit po tatay tayo, anak din tayo. Maybe, ikaw yung panganay na kapag meron kang kapatid na bumabalik sa ating Panginoon, bakit ganon? Bakit ang bilis niya lang makabalik? Bakit ganon? Pinagpapala siya agad ng Panginoon. Minsan, kinukumpara natin yung sitwasyon natin sa kanila. Sabi nitong panganay, sinunod ko lahat ng utos mo. Hindi kita sinuway. Maraming taon ko yung ginawa. Pero bakit kahit maliit na pabor, hindi mo ako pinagbigyan? Sabi doon sa verse 13, ganda nung sinabi. Subalit nang dumating ang anak nyong ito, di ba? Nalumustay ng inyong kayamanan. Pinagpapatay nyo pa ng matabang guya. Sabi sa 31, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kasama. At lahat ng aking ari-arian ay sayo. Verse 32. Diyan ko po kinuha yung title eh. Sabi sa verse 32, we had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, and but now he is found. Amen? Ang ating Panginoon, lumapit siya sa iyo yung mga pagkakataon na hindi mo kayang lumapit sa Diyos. May mali doon sa relationship ng panganay doon sa kanyang ama. May mali doon sa relationship ng bunso doon sa ama. May mali din sa relationship ng panganay doon sa ama. Kasi sabi niya sa verse 29, napapagod na ako. Yung bang yung relationship niya kay Lord nakafocus, o yung relationship niya doon sa kanyang tatay nakafocus doon sa merits, doon sa works, doon sa may bibigay niya. Tapos nag-expect siya ng blessing. Parang, kung gumawa ako ng mabuti, pinaglingkuran kita, dapat meron ako makukuha. Parang yung mga Pariseo, perfect on the outside, corrupt on the inside. Yung relationship nila sa Diyos, performance-based. Kabisado nila yung commandments, performance-based yung older brother. Mas nakapokus sa performance kaysa repentance. Kapatid, bakit mo in-earn yung libre namang binibigay sa iyo ng Diyos? Grace, you don't deserve it, but God gave it to you anyway. Hindi ka minahal ng Diyos dahil mabuti ka. Minahal ka ng Diyos dahil mabuti siya. Verse 20, dito na po ako mag-end. Sabi ko dun sa verse 20, balikan nga po natin yon. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Sabihin nga po natin, umuwi. Umuwi. Kung meron po ditong tao na malayo sa Panginoon, physically present sa simbahan, pero malayo sa connection niya kay Jesus, bumalik ka na. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka dun sa dati mong ginagawa. Dun sa dati mong gigil. Because minsan, nasa church ka, pero malayo ka kay Lord. Hindi alam ng tatay kung kailan babalik yung anak. Pero alam ng anak kung kailan siya babalik. Pero yung ama, yung unang nagpakita. Pero yung ama, yung unang nakakita dun sa anak. Sabi pa ng Biblia, tumakbo yung ama papunta dun sa anak. In other words, kahit lumayo ka, tinitignan ka pa rin ng Diyos. Na kahit lumayo ka, God is always looking out for you. Teka lang, matagal na yun hindi nakapagsimba. Teka lang, matagal na yun hindi nakakapag-pray. Active dati yun Nagtataas yun ng kamay pag Sunday service. Nasaan na kaya siya? But the fact na nandito ka, hindi ka tinigilan ng Diyos. Dahil kahit lumayo ka, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Supposedly, dapat yung anak yung tatakbo papunta dun sa ama. Nagpa-practice siya ng script. Ama, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat na maging anak mo. Gawin mo na lang akong alipin. Yung Biblia, dun sa kwento ni Jesus, hindi natapos magsalita yung ama Ay, hindi natapos magsalita yung anak Ang ginawa agad nung tatay, basahin po natin sa verse 22. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. 24. Sapagkat ang anak ko ito'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay.
nawala, ngunit muling natagpuan at sila ay nagdiwang. Hinalikan niya Hinalikan ng ama. Sabi ng Biblia, hinagkan, niyakap, hinalikan ng ama yung anak. Sa Greek, yung kiss, yung ginamit ho na word doon is continuous kissing. Alam niyo po yung nanay doon sa baby, kapag po baby pa, di ba parang pag cute na cute, tapos talagang love na love niya, yung tuloy-tuloy na kiss. Ganun yung ginawa nung ama. Doon sa anak, nung nakita niya, mabaho, amoy baboy, dahil doon nang galing, marumi, pero niyakap pa rin nung ama. At yan yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Na sa karumihan natin, ito isinuot sa iyo yung robe of grace, yung mercy na magko-cover sa mga kasalanan. That when you come back to God, meron kang access sa relationship to the Lord. And yung relationship mo kay Lord is now restored. Amen? I remember this story. And I will end with this. Ganitong kwento rin sa Biblia. Pamilya sila, tapos meron silang nag-iisang anak. Dito dalawa, pero yung nag-iisa lang na anak na sobrang rebelde. Ngayon, sa sobrang pagre-rebelde nung anak, hindi niya na hinintay na palayasin siya na yung lumayas dun sa tahanan nila. Now, makalipas ang 3 taon o mag-4 na taon, 3 to 4 years, namimiss niya yung bahay niya, namimiss niya yung nanay niya, namimiss niya yung tatay niya, at nag-decide siya na gusto niyang umuwi. Gusto niyang bumalik, kaso hindi niya alam kung paano. Kasi ang thinking niya, nagrebelde ko sa mga magulang ko, baka hindi ako tanggapin. Baka pagalitan ako, baka itakwil ako. O hindi ko alam kung nasa na sila. Ang ginawa niya, pasikreto, tinignan niya kung doon pa rin nakatira yung mga magulang niya doon sa address. Kung nandun pa rin yung gate nila, yun at yun pa rin. Pero hindi siya nagpakita. Ang ginawa niya, dahil nahiya siyang kausapin yung kanyang tatay, ang ginawa niya, gumawa siya ng sulat. At doon sa sulat, nilagay niya sa sulat, "Tatay, ako ito, yung nagrebelde mong anak, at gusto kong bumalik sa ating tahanan." Mahaba, pero may part doon sinabi niya, "Pwede ba magsabit ka ng yellow ribbon doon sa gate? Pag nakita ko yung yellow ribbon sa gate, sign yon na pwede pa akong umuwi, na tinatanggap mo ako. Pero pag wala akong nakitang yellow ribbon, hindi ako babalik. Hindi na ako uuwi. Sign yun sa akin na hindi mo na ako tinatanggap na anak, na itinatakwil mo na ako." Pinadala yung sulat, nagpalipas muna siya ng mga ilang linggo bago umuwi. Kasi iniisip niya, nabasa kaya ng tatay ko yung sulat ko? Alam mo, namaseros lang siya, kasi yung bahay nila mula kanto, maglalakad pa ng ilang metro, but mula kanto, doon sa taas ng mga puno, may mga nakasabit na yellow ribbon. Habang naglalakad siya pauwi doon sa kanilang bahay, nakita niya, habang papalapit siya yung gate nila, hindi lang isang yellow ribbon yung nakatali. Punong-puno ng yellow ribbon. Sign na hindi lang siya basta pwedeng umuwi. Sign na tinatanggap pa rin siya ng tatay niya. Alam mo, nahihirapan kang umuwi sa Diyos kasi pakiramdam mo ang dami mong pagkukulang. But God is always looking out for you. Pwede kang bumalik sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay mananalangin.